Nagsimula ang pelikula sa isang malaking lungsod kung saan may batang lalaki na ang pangalan ay Sam na nagjo-jogging. Araw-araw siyang nagjo-jogging at hindi niya ito pinalalagpas. Nakatira siya sa malaking bahay at pagkatapos mag-jogging, diretso agad siya umuwi. Kasama din niyang nakatira ang lola niya at mahal na mahal niya ito. 2 taon na ang nakalipas mula nang magpakamatay ang nanay ni Sam. Naniniwala si Sam na ang tatay niya ang dahilan kung bakit ginawa ito ng nanay niya, kaya mula noon, sobrang galit siya sa kanyang ama. Umagang iyon, sinabi ng lola niya na uuwi na raw ang tatay niya. Bigla siyang nainis at nasira ang araw niya, kasi sa tingin niya, ang tatay niya ang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay niya. Matanda na ang lola ni Sam at gusto nitong makahanap na siya ng mabuting babae at mag-asawa na. Kinagabihan, pag-uwi ni Sam galing kolehiyo, may narinig siyang ingay sa isang kwarto. Dahil curious siya, pumunta siya para silipin at nakita niya ang isang magandang babae sa loob. Katatapos lang nitong maligo at naglalagay ng lotion sa katawan. Nang makita niya ito, biglang may kakaibang naramdaman si Sam, parang unang beses siyang umibig. Biglang bumukas ng konti ang pinto at napansin siya ng babae. Napasigaw ito at humingi ng tulong, akala niya may masamang balak si Sam. Pilit ipinaliwanag ni Sam na mali ang iniisip niya pero patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Dahil sa sigaw, pumasok si Vince, ang ama ni Sam, sa kwarto. Ang pangalan ng babae ay Lisa, at siya pala ang kasintahan ni Vince. Tinanong ni Vince kung anong nangyari, at sinabi ni Lisa na sinubukan daw siyang hipuan ni Sam. Nagulat si Sam at agad na ipinaliwanag ang sarili, pero pinutol siya ni Vince at ipinaliwanag sa kanilang dalawa kung sino ang isa't isa. Nang malaman ni Lisa na anak pala ni Vince si Sam, humingi siya ng tawad at sinabing nagkamali lang siya ng akala. Masaya si Lisa na makilala si Sam, pero hindi masaya si Sam na makita siya. Naiinis siyang umalis at pumunta sa ibang kwarto. Maya-maya, habang naghahanda ng hapunan si Sam at ang lola niya, dumating si Vince. Si Lisa naman ay nasa kusina at nagluluto. Habang kumakain sila, sinabi ni Vince na pakakasalan na raw niya si Lisa. Galit na galit si Sam nang marinig iyon. Si Lisa ay 30 taong gulang lang, habang si Vince ay halos 50 na. Naiinis si Sam sa laki ng agwat ng edad nila. Umalis siya sa mesa kahit hindi pa tapos kumain. Kinaumagahan, sinabi ng lola ni Sam na pagkatapos ng kasal ni Vince, pupunta muna siya sa probinsya nila. Tinanong siya ni Sam kung bakit, at sagot niya, namimiss na raw niya ang hometown nila at gusto niyang magpahinga roon. Dagdag pa niya, magaling magluto si Lisa, kaya alam kong aalagaan ka niya. Sinubukan siyang pigilan ni Sam, pero desidido ang lola niya. Kaya pumayag na lang siya. Makalipas ang ilang araw, nagpakasal sina Vince at Lisa. Sa araw ng kasal, pareho silang masaya. Nangako si Vince na palagi niyang aalagaan si Lisa at hindi niya ito pababayaan. Ngumiti si Lisa matapos marinig iyon. Kinagabihan, tahimik at maayos nilang ginugol ang unang gabi bilang mag-asawa. Kinaumagahan, tinitingnan ni Lisa ang mga litrato ng unang asawa ni Vince, ang nanay ni Sam. Pumasok si Sam at nakita niya ito na hawak ang larawan. Nainis siya at agad niyang inagaw ang mga litrato. Sinabi niya, layuan mo ang mga gamit ng nanay ko. Nagulat si Lisa at sinabing wala siyang masamang ibig gawin. Pero galit na sagot ni Sam, hindi mo kailanman mapapalitan ng nanay ko. Mas mabuti pang layuan mo na rin ako. Sa halip na magalit, mahinahong sagot ni Lisa, galit ka man kay Vince, gusto ko pa rin maging kaibigan mo. Hindi naman tayo gaanong magkalayo ng edad. Pwede tayong maging mabuting magkaibigan. Hindi sumagot si Sam at tahimik na umalis. Maya-maya, habang pinagsisilbihan ni Lisa ng pagkain si Vince, sinabi nito na hindi raw masaya si Sam sa kasal nila kaya kailangan niya itong pakisamahan ng mabuti. Sagot ni Lisa, huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Sam at magiging magkaibigan kami agad. Biglang tumunog ang cellphone ni Lisa. Pagkasagat niya, sinabi niya kay Vince, darating ang nakababatang kapatid ko. Lumayo siya sandali para kausapin ito. Sinabi ng kapatid niya na bibisita siya, kaya pinayagan niya itong pumunta. Kinabukasan, dumating ang kapatid ni Lisa na si Sue. Sobrang ganda ni Sue, at nang makita siya ni Sam, hindi na nito maalis ang tingin. Mabilis silang ipinakilala ni Vince sa isa't isa. Sinubukan ni Sue na maging magiliw kay Sam, pero halatang hindi masaya si Sam na makilala siya. Dahil doon, nainis si Lisa. Napansin niyang ayaw ni Sam sa kapatid niya at pinagalitan niya ito dahil sa ugali niya. Pumasok si Vince at sinabi kay Sam, bisita natin siya, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Lalong nainis si Sam kaya umalis siya para makita ang nobya niyang si Julia. Pagkita nila ni Julia, ikinwento niya ang lahat ng nangyayari sa bahay. Kinakalma siya ni Julia at sinabing, huwag kang mag-alala, maaayos din lahat. Nagreklamo si Sam na mali ang ginawa ng tatay niya na muling magpakasal, at ngayon pati kapatid ni Lisa ay nakatira na rin sa kanila, na lalo niyang hindi gusto. Hinikayat siya ni Julia na magpakatatag. Samantala, sa bahay, nasa kusina si Sue at may ginagawa nang pumasok si Lisa at sinabihan siyang magpahinga muna. Sagot ni Sue, magpapahinga siya pag natapos pa ng kaunti. Biglang pumasok si Sam, kumuha ng baso, at uminom ng tubig.
Hindi maalis ni Sue ang tingin niya kay Sam. Nagsisimula na siyang magkagusto rito. Maya-maya, habang nakikinig ng musika si Sam, napansin niyang nakatayo si Sue malapit sa kanya. Sinimulan niya itong kunan ng video at tinukso ng pabiro. Nakita ni Lisa ang asaaran nila pero wala siyang sinabi. Pagkatapos, bumalik si Sam sa kusina para kumuha ulit ng tubig. Nandoon naman si Lisa. Sinimulan niya itong biruin at kausapin ng may halong landi. Hindi ito gusto ni Lisa pero pinilit niyang huwag ipakita ang inis niya. Bigla niyang tinanong si Lisa, "Masaya ka ba kay Vince?" Hindi sumagot si Lisa. Ginawa lang ni Sam iyon para umalis si Lisa sa kusina at pumasok si Sue kapalit niya. Dahil sa narinig, napuno si Lisa at sinampal siya. Sa oras na iyon, dumating si Vince. Nakita niya ang mukha ni Lisa at agad niyang naisip na may sinabi na namang bastos si Sam. Nang pinagalitan siya ni Vince, sumagot si Sam ng bastos din. Nagalit si Vince, pero pinigilan siya ni Lisa para hindi lumala ang gulo. Dahil sa ugali ni Sam, sobrang na-stress si Vince. May sakit kasi siya sa puso kaya lalo pang lumala ang kondisyon niya matapos silang mag-away. Kinaumagahan, kausap ni Sam ang lola niya sa telepono at sinabing lumala ang kalagayan ni Vince kagabi at dinala siya ni Lisa sa ospital. Makalipas ng kaunti, nagpunta sa palengke sina Sam at Sue. Dahil nasa ospital si Lisa at Vince, silang dalawa lang ang naiwan sa bahay. Nag-usap sila, kumain, at nagtawanan. Habang nagkukwentuhan, lumapit si Sue at mahina niyang sinabi, "Kung gusto mong mag-enjoy, kaya kitang pasayahin." Nang marinig iyon, naintindihan ni Sam na may gusto talaga si Sue sa kanya. Ilang sandali pa, naliligo si Sue sa bahay. Samantala, pumasok din si Sam sa banyo at pareho silang naligo ng tahimik. Kinaumagahan, masayang-masaya si Sue. Ramdam niyang nagugustuhan na rin siya ni Sam. Sabay silang nag-almusal, nagkwentuhan, at nagtawanan na parang magkasintahan. Sa parehong oras, dumating si Lisa at si Vince galing ospital. Hindi maganda ang lagay ni Vince. Nang makita siya ni Sue, agad niya itong nilagyan ng tubig, pero si Sam, ni hindi man lang tumingin sa kanya. Nagalit si Lisa at sinabing, dahil sa pag-uugali mong bastos, nagalit si Vince at kaya siya nagkasakit ng ganito. Kahit narinig iyon, hindi pa rin tumingin si Sam sa tatay niya. May sakit sa puso si Vince, at nang magalit siya kay Sam dati, inatake siya sa puso. Simula noon, halos hindi na niya mag-alaw ang katawan niya. Si Lisa na ang gumagawa ng lahat para sa kanya, pinapakain, pinapaliguan, at inaalagaan siya. Gabi, nang nauhaw si Lisa, gusto sana siyang tulungan ni Vince pero hindi na niya maabot ang baso ng tubig. Paglaon, habang abala si Lisa sa gawaing bahay, lumapit si Sam at pinuri siya. Sinabi niyang magaling itong mag-alaga kay Vince. Dahil doon, unti-unting nawala ang galit ni Lisa kay Sam. Napagtanto niyang hindi pala mayabang si Sam kundi puno lang ng sakit dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Matapos siyang purihin, inanyayahan ni Sam si Lisa na umupo at magpahinga, tinutulungan niya itong kumalma. Pagbalik ni Lisa sa kwarto, nakita niyang natutulog si Vince. Umupo siya sa tabi nito at tahimik na nagdasal na gumaling ito. Biglang nagising si Vince at tiningnan siya ng maigi. Kagagaling lang ni Lisa mula kay Sam at gusto niyang pasayahin si Vince, umaasang gagaling ito, pero sobrang mahina na siya. Sa huli, humiga si Lisa sa tabi niya at nakatulog din. Samantala, nakikipagkita pa rin si Sam sa kaibigan niyang si Julia. Wala ni si Sue o si Lisa na nakakaalam tungkol dito. Ang totoo, pareho silang walang ideya na nilalapitan ni Sam ang bawat isa sa kanila ng magkahiwalay. Isang araw, magkasama sina Sam at Julia sa kotse nito. Hindi madalas magkita sina Sam at Julia nitong mga nakaraang araw kaya siya mismo ang pumunta para makita si Sam. Nagdahilan si Sam na masama ang pakiramdam niya at naniwala naman si Julia. Pagkababa ni Sam sa kotse, nakita siya ni Sue mula sa likod. Pag-alis ni Sam, tinanong ni Sue si Julia, "Ano ba ang relasyon mo kay Sam?" Sagot ni Julia, "Magkaklase kami sa kolehiyo. Magkaibigan lang kami." Naniwala naman si Sue sa sinabi niya. Samantala, naglilinis si Lisa sa labas ng bahay nang dumaan ang kapitbahay at tinukso siya. Nilinis si Lisa at pinaalis ito. Bigla niyang narinig si Vince na tumatawag sa kanya. Nagmamadali siyang pumasok at nakita si Vince na nakahandusay sa sahig. Tinulungan niya ito at inayos ulit ang kama, pero ramdam na niya ang pagod at naiinis na siya. Habang patuloy siyang naglilinis, lumapit si Sam. Gusto niyang kausapin si Lisa kaya niyaya niya ito sa ibang kwarto, pero tumanggi si Lisa at sinubukang tapusin agad ang gawain niya. Nilapitan siya ni Sam at mahinahong pinilit kausapin. Nasa loob noon si Sue at nakita niyang magkasama sina Lisa at Sam. Pagkatapos, sinabi ni Lisa kay Sam na pagod na siyang mag-alaga kay Vince mag-isa. Sagot ni Sam, "Kung ganon, iwanan mo siya at ako na lang ang pakasalan mo." Tumanggi si Lisa at galit na umalis habang nagsasabi ng masasakit na salita. Nakatayo lang si Sam at pinanood siyang lumakad palayo dahil gusto lang naman ni Sam ng basta-bastang relasyon habang si Lisa ay ayaw sa ganon. Galit na galit si Sue kay Lisa. Pagkapasok ni Lisa sa bahay, sinampal siya ni Sue at sinabing, "May asawa ka na. Paano mo nagagawang kausapin ng ganyan ang sarili mong stepson?"
Dahil doon, napuno rin si Lisa at sinigawan si Sue pabalik, kasi alam na niya ang nararamdaman ng kapatid para kay Sam. Lumala ang away nila hanggang sa sinampal din ni Lisa si Sue. Ilang sandali lang, nagkapisikala na silang dalawa at dali-daling pumasok si Sam para awatin sila. Sinabihan ni Sue si Sam na mamili sa kanilang dalawa. Nang piliin ni Sam si Lisa, sinampal siya ni Sue at umalis sa bahay nang hindi nagsasabi kung saan pupunta. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin mahanap ni Lisa ang kapatid niya. Tinawagan niya ito pero walang sumasagot. Nagsimula siyang makonsensya dahil alam niyang ang away nila ang nagtulak kay Sue na umalis. Sinabi niya kay Sam na mula ngayon, wala na silang dapat na koneksyon sa isa't isa. Pero ayaw pumayag ni Sam. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, gusto lang niyang makasama si Lisa. Pero gusto ni Lisa lumayo. Alam niyang kapag nalaman ni Vince ang lahat, hindi na niya kayang harapin ang sarili niya. Hindi nakinig si Sam. Nagkalapit ulit silang dalawa at nakita sila ni Vince. Dahil sa gulat, nawala ng malay si Vince at bumagsak sa sahig. Natarante si Lisa at tinulungan siya. Sinabi niya kay Sam na tumawag ng tulong, pero tumanggi si Sam. Naniniwala kasi siya na si Vince ang nagtaksil sa kanyang ina kaya ito nagpakamatay. Gusto niyang maghiganti, at bahagi ng plano niya ang makasama si Lisa para masaktan si Vince. Kinabukasan, dumating ang lola ni Sam at galit na galit sa kanya. Sinabi nito ang totoo, hindi si Vince ang nagtaksil sa nanay mo. Ang nanay mo ang nagtaksil sa kanya. Nagpakamatay siya dahil iniwan siya ng kalaguyan niya. Pagkarinig nito, napaiyak si Sam. Kinaumagahan, pinuntahan niya si Lisa. Paalis na ito sa bahay, nahihiya dahil nagawa niyang pagtaksilan si Vince. Pinigilan siya ni Sam at humingi ng tawad, realizing na nasira niya ang ama niya dahil sa mga ginawa niya. Mahinang sabi ni Lisa, ang buong buhay mo nasa unahan mo pa, Sam, at umalis na siya para makasama ang kapatid niya. Sinabi pa niya kay Sue na kung gusto niya, pwede siyang magpakasal kay Sam at hanapin ang kaligayahan niya. Samantala, tuluyan nang nagbago si Sam. Inialay niya ang sarili sa pag-aalaga sa ama niya. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Vince. Napagtanto ni Sam kung gaano siya nagkamali at humingi siya ng tawad sa ama. Pinatawad siya ni Vince habang umiiyak, at muling nabuo ang pamilya nila, namuhay silang tahimik at payapa. At dyan nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, pasubscribe naman po sa channel. Hanggang sa muli, paalam!